You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in the palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. Yes, I'm the winner, yeah. Am I awake or am I dreaming? So far gone, I won't look back. And when I move, there ain't no stopping me. You're pushing me up to the top. I saw the clouds looking angry, but then the sky reached my mind. And when I space out, I see the possibilities unfolding the way that I want. That you showed up was written in the palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You cut me loose. You make me win every way. Win every. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win every way. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. Ayun, so good evening to all. So, kumusta? Na-miss niyo ba kami? So, I hope, yes, we rested for 2 weeks. So, we hope na na-miss niyo kami. So, dahil kayo, na-miss namin kayo, di ba? So good evening ulit sa mga viewers natin. Thank you for always accompanying us every Thursday night. Thank you so much. And we would like to congratulate nga pala, Carlos Yulo for making the Philippines proud. And of course, sa lahat po ng atletang Pilipino na nasa Olympics. So, thank you so much. And so, pwede kayong mag-side comment lang, no? So, sayang, no, tayong mga referee, di pwede mag-uwi ng medal. Pero meron tayo representative sa Olympics, di ba? Nandiyan si Sir Bong Pascual na nag-referee na sa Olympics before. And also, Sir Rafi Britannico, di ba? Nag-World Olympic qualifying referee siya. So, hooray sa ating mga Filipino referees for representing the Philippines in the world of sports officiating, di ba? So, but before we dive in, let's take a moment to learn about their organization, no? Yung guest natin for tonight, known as the Norzagaray Basketball Referee Commission or NOBRECOM. So, NOBRECOM established in March 2019 and led by Brasco referee Lucio de la Torre, yan, who was a former PBA D-League referee. So, parang nag-abot kami ni Sir Lucio before, kung tama yung pagkakatanda ko sa D-League. So, he met Dizel when she was playing in high school. When their paths crossed again, Dizel had also become a referee. And her coach, who is also a referee, lent Dizel and Angel to Sir Lucio, and he assigned them to officiate at the Inter-Barangays tournament in Norzagaray. So,
Ayun, okay, for tonight, we have the opportunity to meet again some remarkable Filipinas who pursued their passion for officiating. So they would share their experiences, challenges they faced, and the valuable lessons they've gained. So let's all draw inspiration from their stories. Let's welcome referee Dizel Tongol and referee Angel Salino. So, ayan, welcome ladies. So, please greet the viewers. Magandang gabi po sa Lizel. lahat. Magandang gabi po sa lahat. Lahat ng mga nanonood po. Ayan, thank you so much for lending your time for tonight. So, thank you for being with us and sharing your referee life. So, let's begin. Diba? Umpisa na natin to. Excited tayo eh. Kababalik lang natin eh after 2 weeks. So first question agad, no? So, relax lang tayo, guys. Girls. So, yeah. Can you share a bit about your background and what initially drew you to officiating in basketball? And were there any specific experiences or influences that inspired you to pursue this path? So, unahin ko si Dizel. Medyo unique yung name niya eh, for me. Yan, Dizel. Sige po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Ma'am Janine. Yung background ko po, nag-umpisa po ako sa ano po kasi ako, yung strand ko po dati is grade sports track. Tapos yung coach ko po is siya po yung sa akin na mag-officiating po ako ng kaya ko naman daw kasi basketball player naman ako. And shoutout po kay Coach Turlaw na nag-push sa akin. Siya rin po yung nag-inspired sa akin, ma'am, na pagpatuloy ko po to na kaya ko naman daw po na mag-officiating ng basketball. And nakikita niya daw po ako ng potential para doon. So ako naman po to, dahil binigyan niya po ako ng inspirasyon, motivation, kasi referee rin po si Coach Turlaw. So pinupush ko po na then yung mga natututunan niya rin po kay Rep Lucio, pinapasa niya po sa akin, then kay Angel din po. Ayun po, ayun po yung experience and background ko po sa pagiging Nag-umpisa po siya sa strand ko po talaga na sports track. Tapos hanggang sa pinagpatuloy ko na po kasi sabi ni coach na kaya mo yan. So hanggang ngayon po, pinagpapatuloy ko po siya. So yun, player ka, no? Naglalaro ka ng basketball. And may edge talaga pag marunong mag-basketball mo sa pagdating sa officiating. Opo, ma'am. Sir Turao, tama ba? Kay Coach Turao? Turlaw. Opo. Turlaw. Shout out Coach Turlaw. So, thank you po sa mga coaches na nagpupush po sa mga players na mag-aral din ng officiating. So, ikaw naman, Angel. So, what's your story? Bakit ka nagre-referee? So, yun nga po, nagsimula po ako sa senior high. Grade 11 to 12 po. Sports track date po yung strand ko po noon. Meron po akong teacher na tinuruan din po ako paano po mag-referee, yung tawag, ganun po. Pero nung nakilala ko po ni Sir Tulaw, tinuruan din po ako noon. So sabi niya sa akin na pwede ka referee. Ipagpatuloy mo lang yan. Kay Sir Tulaw po ako natutong mag-referee po. So sabi niya po, i-go ko lang daw po yung pagiging referee, mag-improve din po ako. Tapos sabi niya, pwede ka mag-referee sa labas. Pero natuto po ako sa school po talaga. Doon po talaga ako natuto mag-referee po. Yun po. Shout out po kay Sir Turlaw. Thank you po. Shout out Sir Turlaw. So parehas parang same kayo ng story. Opo, same lang po. And parehas si Sir Turlaw yung nag-encourage sa inyo. Opo. Hinubog niya po kami sa school po muna. Tapos tsaka sabi niya, sige, kaya niyo na yan. Kay Sir Lucio na kayo. Parang binato na lang. Anong school? Besling College of the Philippines po. Besling College, shoutout po. Ulit.
Besling College of the Philippines. Opo, the Philippines po, ma'am. Bulacan campus po, ma'am. Bulacan campus po, yung school ko po. So, ayan, for sure, super proud sa inyo yung mga prof nyo, ano? Lalo na rin po si, si Sir Cusack din po na nag-push po sa amin na kaya po namin dalawa to. So, hanggang ngayon po, dahil po sa kanilang dalawa po to, ni Coach tsaka ni Coach Cusack. Kaya nagpapatuloy po kami. So, sila yung... Opo, nagmo-motivate po sa amin. So, ayun. So, thank you po sa inyo. Shout out sa inyo. So, ayan. So, moving on tayo sa second question natin. So, would you describe your first experience in officiating a basketball game? So, yung first game nyo, ano ba? Ano sa pakiramdam? So, what were your initial thoughts and feelings? And were there any memorable moments or challenges during that game? So, parang ano yung naramdaman nyo during the game? So, unahin ko si Angel. Yun po, yung first time ko po na makapag-referee po, na-experience ko po na hindi po pala ganun kadali mag-referee. Kapag nagkamali ka po ng tawag, parang aning ka po ng player, na ganun-ganun nga po, kaya po ganun po. Para doon ko po naramdaman na kala ko dati na madali lang mag-referee, pero nung katagalan po, hindi po pala madali mag-referee po. Kaya nakakatanggap din po ako ng mga salita na hindi dapat po, ganun po. Okay. Ikaw, Daizel. Ay, ganun din po. Yung unang sabak ko ng referee is sa 3x3 po siya, sa Sagaray po. Medyo dulo-dulo na po siya. Parang bigla ang pinatawag lang po yung coach ko. Tapos sabi niya, tara, kaya natin to. Ano yung finals? Tapos sabi ko, hala coach, ganun, kaya ko ba? Kasi kakaturo mo lang sa akin nung nakaraan linggo, tapos sabak na po agad. Tapos sabi niya, hindi, kaya mo yan. Tapos ayun po yung unang-una ko. Nung puro may mga edad na po yung mga player. Parang gusto na lang po akong yakapin kasi parang hindi nila alam na mali ba. Okay lang ba yung tawag ko, ganun. Kasi pero nag-umpisa pa lang naman po kasi yun. Tapos nung nag-immersion po ako, kumuha po yung coach ko ng liga ng bata lang po. Doon ko po medyo na-improve pa po yung tawag ko sa mga bata. Pag sa mga bata po pala, mas maraming tawag kaysa sa matatanda. Doon ko po na-improve talaga na, konting bangga lang kailangan po tawagan kasi mga bata. Ayun po yung experience ko na hindi ko talaga makakalimutan. Sinabak agad ako ni coach. Ayun. So, good observation. No? Totoo yun. Nung ako din nag-officiate ng mga bata, di ba, ang daming violation, tapos minsan para ka nanguhuli ng manok, di ba, pwesto mo, mechanics, kung saan na lang maganda yung, yung position di ba? So, may I add lang, no, kay Angel, mareklamo ka ba dati, nung naglalaro ka? Mareklamo ba kayo sa referee? Hindi naman po ako mareklamo. Sige. Parang lang po, pag nagreklamo na ano yun? Ulit? Sorry. Pag nagreklamo ka? Yung hindi po nakikita yung yung tawag dito. Hindi po nakikita yung tawag po, yung parang nasa harapan mo na siya pero nasa harapan na ng referee yung player na tatawagan niya. Parang nakita niya po pero hindi niya po tinatawagan kaya minsan po nagrereklamo din po ako. Pag naglalaro po. Tapos ano nang feeling nung ikaw na yung nirereklamuhan? Tawa ni Daizel Angel Wala po. Okay naman. Pero ayun nga po, hindi naman po lahat ng nakikita ng referee, nakikita niya yung foul Hindi naman po lahat ganun Hindi naman po lahat na nakikita niya foul, ganun po, yung impact, ganun po. Kailangan po, hindi po lahat tatawagan po. Tama, di ba? Parang ngayon mas naiintindihan natin why. And may reason kung bakit hindi nakakatawag din yung referee.
Pero as an official, dapat we're always on the right place at the right time to call the infraction. So, for our third question, so, could you share some of the difficulties you've encountered throughout your officiating career? Parang sa kabuuan. And sabihin nyo na rin siguro kung ilang taon na kayo nagre-referee and sa loob ng panahon na yun, parang ano yung pinaka mahirap nyo na-experience? Dizel. Bali ano po, 4 years na po ako nagre-referee, putol-putol. Pinaka mahirap po na-refereehan ko is yung dito po yun sa may ano na po, BKBL po na liga kasi may manipat po, may kasama pong manipat. Tapos hindi po siya championship pero elimination lang po. Parehas walang talo yung team. Tapos pagtapos po nung game, doon lang po namin nalaman na may pera po pala. Mas malaki pa po dun sa nilalaban nila na pustahan. Tapos ang pinakamasaklap po nun is parang dapat po, di ba, gitna po pati yung nag-organize. Nangyayari po kasi parang kami na lang po yung magkakampi ng 3 referee sa loob. Tapos, ayun po, yung isa po nakasama ko medyo maedad na rin po. Tapos yung isa po is yung president po namin na Sabro. Hi po, press, Tapos, ako po. So, pag tumatawag po ko yung mga lalaki po, yung mga player, medyo may reklamo sila pero ina-accept na lang nila kasi sabi nga nila pag tawag po ng babae tama talaga. So, wala na ako magagawa doon. Pero yung sa kasamahan ko po, medyo doon lang po kami nagkalituhan. So, parang anong nangyari po, tumutulong po ako. Tumutulong na lang rin po ako. Parang pag pumito po siya, sinasabayan ko para sobrang diin po. 3 po ako, 2 kami nakakita, parang totoong-totoo po. Ganun po yung ginagawa ko pag nakita kong pumito po siya. So, natapos naman po namin yung liga, yung game na yon na may manipat po. Sobrang hirap po talaga niya. Parang inabot po ng 2 hours and a half po yung liga na yung laro nila. Kasi ang laki po ng pera sa labas. Ayun po yung nahirapan po ko sa etong 4 years ko po sa pagiging officiating. Thank you, Dyson. So, I agree. Mahirap yun. Ang dami mong kalaban, no? Ang daming nagko-question sa'yo. Pero that's normal. Pero iba yung pag may involved na pera talaga. Parang may mag-aabag sa'yo sa labas. Yung feeling na parang hindi ka safe. Kahit na sinong manalo, parang may mangyayari sa'yo sa group. So, ayun, totoo yun na sa gitnaan talaga, kayong 3 lang magkakampi. So, ikaw naman, Angel. So, yun po, po ako yun nga po, putol-putol din po yung pagiging, pagiging referee po, officiating po. 5 years na po akong referee pero paputol-putol po yun kasi nga po nag-aaral po, hindi po makapag-referee, ganun po. Study po yung nuuna ko po. So kapag may nag-aaya po sa akin na like si Diesel po, inaaya po ako, tapos siya po walang pasok, ako po may pasok. Hindi po ako nakakapag-referee po nun. So yun nga po, na-experience ko po dun po sa may Sabro din po. Kada nila, tag dito. Pag masyado po dikit yung laban, nung na tinakbuhan ko po, masyado po dikit. May isang player po na mareklamo po talaga. Pero yung ginagawa ng isang player, panggugulang na po kasing ginagawa niya, ba't ko daw siya tinatawagan? Nakikita ko po yung ginagawa niya Yung pag-like, tinutulak niya yung player, sabi niya, ba't mo ko tinatawagan wala mo nang ginagawa. Sabi ko, nakikita ko po yung ginagawa mo. May first quarter po yun na hindi ko po siya tinawagan kasi nga po, parang iba yung inaano niya, alam niyo po yung pag-boxout, iba po yung boxout na ginagawa niya. So yun nga po, natawagan ko po siya na, iba na yung boxout na ginagawa niya, parang hindi na boxout po yun, kaya po siya tinatawagan. Tapos, nagreklamo po siya sa akin na bakit daw po ako bumito sa kanya. Sabi ko, kaya kita pinituhan kasi nga nakita ko yung ginawa mo.
hindi na box out yung ginawa mo eh. Tulak na yun eh. Physical na yung ginawa niya, sabi. Tapos bigla po siya nag-walk out. Nag-walk out po yung isang player doon po yung sa pinituhan ko po. Yun po. So, hindi ko, pinandidigrigan ko po yung pinituhan ko po na, yun nga po yung tinawag ko sa kanya. Sabi ko, yung ano po, kilala ka. Yun nga po yung tinawag ko sa kanya. Nag-walk out po siya, tapos, puro po siya, salita ng salita, sabi niya, hindi ka bagay dito, doon ka sa mga maliliit na pinipituhan mo. So, sabi ko, lagpas tenga ko na lang po yung sinasabi niya. Yun po. So, si Angel naman, meron siyang certain player. Ayun yung sa experience niya. And nag-walk out pa, no? So, hindi mo talaga makakalit. Nag-walk out po siya dahil nga. Pero importante natapos naman yung game. Diba? And, Opo, natapos po ng maayos. And ayun yung masamang sinasabi or yung hindi na maganda sa tenga, labas na lang sa kabila, di ba? So yun, thank you for sharing, Angel. So, for parehas, 4 years sa officiating. So, ilan taon na nga kayo? And nag-aaral pa, no? Opo. Parehas. Opo. Ano po ako? Third year college po. 4 years. Tama. So, nauna si Angel. Si Daisel ay third year college. Si Angel ay graduate na ng criminology po yun. graduate na si Angel. Okay. Opo. So, tambay na lang. Tuloy mo yan. Yung cream. Ayan. So, ayan. Thank you for sharing. So, yung next question naman is yung kung ano naman yung natutunan nyo. Ayan. Yung values na natutunan nyo inside and outside sa court. On and off sa court. So, Angel, ano yung pinaka natutunan mo? Yung pinaka natutunan ko po sa pag-officiating po, maging focus sa game, hindi lahat ng nakikita ay pipituhan, at kapag may nangyaring kagulo or like, ayun nga, kagulungan, hindi dapat bibitawan yung game, kailangan pa din tapusin. Or kung hindi na talaga kaya na yung gulo po na hindi na talaga kayang ayusin, pwede na po itigil yung game po. Yun po yun. Maging panindigan po yung pagiging referee po. Hindi po yung, may ibang referee po kasi na kapag may gulo na po, tapos na nabastos po yung referee, bigla-bigla na lang kung nagwo-walk out, ganun po. Tama. Yes. Diba? Pag inumpisahan natin, tayo nag-start ng game, dapat tapusin natin. Tayo lang tatapos na walang iba. So, ikaw naman, Daisel. Sa akin naman po, sa labas and loob po ng court, is natutunan ko po is patient po. Patient po talaga. Kahit ano po sabihin ng player, bigyan po natin siya ng patient. Then, marunong po tayo magbasa ng laro or alamin natin kung sino yung key player ng team or ng po. Kasi mahirap po katulad po niya na yung key player po is na-foul out po natin. So, pangit na po yung game. Ang hirap na po pagandahin ng game. Kasi wala na po yung key player, di ba po? So, ang gagawin na lang po natin yan, wala na po. Wala na yung nanunood, di na sila masaya. Kaya ang gagawin natin, marunong tayo magbasa ng mga laro, alamin natin kung sino yung key player, then, tignan natin lahat and basahin natin, tumawag tayo kung saan lang yung box natin. Then, wag tayo kumain ng mga line ng iba. Kasi minsan po may mga referee na masipag po talaga sobrang sipag. So, ayun po, minsan naiinis po ako sa ganun kasi minsan napapahiya po ako kasi minsan sa akin na po yun. Tapos, parang papito pa lang po ako, pumito na po siya. Parang nahihiya na po ako. Tapos, marunong po tayong mag-eye contact kasi 'di ba po pag nag-sign po tayo ng number o foul, minsan hindi mo napapansin dalawa pala kayo or minsan sa mga counted is
minsan dapat ako yung cruise ship, pero bigla ka na lang nag-buzzer beater, is ninot counted mo, pero ako yung cruise ship. Di ka muna sa akin not counted to, ganun. Di ba? Dapat po, nag-apply po muna sa cruise ship or sino yung nag-first jumble. Then, sa labas naman po, natutunan kong hindi na medyo magreklamo. Kunyari, pag sa referee po kasi, naglalaro po ako. May mga referee po na kilala na po ako na nagre-referee. So, parang nilalaro rin po nila ako sa loob ng court. Parang, marunong to. Hindi nila talaga tinatawagan talaga. Parang, pinatitripan din nila ako. So, ang ginagawa ko na lang po nun, tatawa na lang po ako. Sabi ko, huwag naman ganun. Ang hirap kasi yung team ko, is parang kasama ko po yan eh. So, ang pangit naman yung sa akin, hindi mo natatawagan. Tapos may nagkaroon po ako ng patient talaga na, lalo na pag naglalaro ako, labas and loob, na pag-unawa sa referee na nag-referee sa amin, then ako na referee, paunawa naman sa mga player. Yun po. Yeah. Tama yan. Patience and yung presence of mind sa loob ng court. And yung respect sa bawat area of responsibilities ng kasama natin, duties, diba? So, ayun, thank you so much. And yung mga learnings natin, diba, inside the court, na-apply din natin sa labas, diba? And isa na nga din dun yung as a player na nabanggit ni Dizel kanina. Kasi alam niya na din yung pakiramdam ng nagre-referee, diba? And ayun, may concern din siya na kapag yung mga about sa tawag, pag hindi napipituhan or what. Pero as a player, controlled na din yung emotion ni Dizel sa referee, which is good. Parang meron na din tayo ng maturity, diba? So, yun, thank you, Angel and Dizel, for answering the question. So, magbabasa lang muna ako ng comments natin kasi may mga fans tayo dito. Ito, si Sir Romeo, ayan, sabi niya, good day po, Ma'am Janine. And, ayan, Ma'am Jo, shout out po sa A-Star Lady Reps. Ayan, shout out po sa inyong lahat. So, ito naman si Ma'am Daisy. Parang kilala ni Dizel to. So, ayan, sabi niya, go, go, go. Mama ko po yan. Mama mo? Hello Opo. po. Thank you po for watching and for supporting si Dizel sa kanyang officiating career. So, ayan. Thank you po. And si De La Cruz Anton, sabi niya, wow. And Sir Andrew Mangandi. Ayan, Sir Hilreglo. Ayan, thank you po. Thank you. The one, yan. And to si Arwin. Hi, Arwin. Good evening po sa inyong lahat, mga lady refs. Thank you for watching. And si Chris SBP Irog. Hello po. Good evening. Ayan. Shout out po from SBP Irog Jeddah. And ayan na, si Sir Lucio. Ito, weekly Every time na meron tayong podcast, lagi itong nanonood Sir Lucio De La Torre, napaka-supportive. Thank you, sir, and for allowing your lady referees po, sa interview for tonight. Thank you so much. Ayan. Thank you po sa inyo lahat. So balik tayo sa question and answer natin. Mamaya na ulit tayo magbasa, So, ito naman. So, ayan. So, for sure, fan kayo ng basketball, di ba? So, how do you believe the basketball fans generally perceive and react to female referees? So, ano yung parang nakikita nyo na paano ba tatanggapin ng mga basketball fans, yung mga katulad natin na female referees? So, paano kaya sila mag-react toward us? Si Angel. Yun nga po. Sabi nila, babae yung referee. Sabi nila po, ano yan, kapag tatawag yan, puro tama lang natin kikita niyan, tinatawag, ganun po. Yun po yung lagi kong naririnig sa kanila po kapag may nagre-referee po sila, may nagre-referee po sa kanilang babae po. Sabi niya, puro tama tatawag niyan. Sabi ko, sa isip-isip ko po, tumatawa na lang po ako Kaya ganun ko lang po sa kanila na tumatawa na lang po ako.
Ano po yung mga yung mga players po, yung mga fans po, yung sabi na, first time nila na, na refereehan yung na babae po. Yun po, babae po talaga. Tatawa na lang po sila kapag babae po yung nagre-referee. Meron pa ring wow factor, no? Kasi meron pa ring mga tao na hindi pa rin nakakakita ng babaeng referee. So, pag meron sa liga nila, parang gulat na gulat sila. And meron pa rin, it's normal na merong positive and negative reaction, di ba? So, it's sa atin na lang kung paano natin tatanggapin, di ba? So, thank you, Angel. Ikaw naman, Dizel. Ganun din naman po, yung parang reaction din po kay Luka, 'di ba? Fallen in love. Mga lang po, lalo na yung mga player pag ref foul. Fallen in love, gumaganon. Fallen in love daw. Pero tatawa na lang po, pero may mga liga po na ayaw po nila talaga ng tumatawag yung babae kasi parang po kasi nila, hindi po sila makaangal. 'Di ba po, kasi sa lalaki madali po nila angalan. Pag babae daw po, ay hindi makakaangal diyan kasi pag pito niyan, talagang tama na talaga. May mga liga naman po na nire-request po kami talaga na pituhan mo kami one day league or kayo pumito ng finals namin kasi babae kayo walang gulo na mangyayari. Minsan kami dalawa ni Angel, yung liga na yun, lalaki ang pumito nun, pero tatapusin namin, babae, dalawa kami. Ganun po, parang yung iba po natatanggap na okay na may referee na babae kasi minsan tama naman daw po yung tawag. Pero yung iba po talaga may mga negative na hindi, sinasabi nila na hindi kayo bagay sa pagre-referee. Ganun po. Kasi parang kumbaga sa NBA po, sa NBA di ba po ba? Konti lang yung napapalabas din na nagre-referee na babae. Sa FIBA naman, sa PBA, parang wala pa po kung hindi kasi po ako fan ng PBA, hindi po ako nanonood. Hindi ko po alam kung may babae na doon. Yun po. Okay. Mga negative and positive din naman po. Pero okay lang naman po yun. Mm-hmm. Okay, so, oo, ganun talaga Kasi depende din sa organizer, no? Pati kung ano yung tingin nila na tama sa liga. And kung paano nila matatapos yung liga, di ba? So, and nakakatuwa lang din talaga kasi may mga tao na excited pa rin and supportado tayong mga female referees. So, napaka thankful and grateful tayo dapat sa kanila. Ikaw naman, Angel, ano naman yung pakiramdam or paano mo nakikita yung mga basketball fans na tanggapin tayo mga female referees? Ulit po, nawala po yung boses. Ay, sorry. Ayan, so, ito sa mga basketball fans, diba, pag nakikita tayo mga female referees, tingin mo, paano nila tayo tatanggapin? Anong tingin nila sa atin? Diba? Ayun nga po, sabi nga nila, babae yan. Babae. Sabi ko, babae pero hindi lang kami basta babae lang. Kaya din namin mag-refer katulad ng mga lalaki. Oo nga, sabi nga nila na kapag nakita ng babae yan, puro tama lang tatawag yan. Pero hindi naman po lahat ng ganun. Tama lagi yung natatawag po ng female referee po. Hindi naman po lahat ng na pag pinito mo na tama or hindi naman lahat nakikita ng babae na hindi naman foul pero foul talaga, ganun po. Totoo no. Magsasabi sa isang player na ref, wala bang foul? Sabi ko wala. Parang isang player na wala naman talaga foul pero nilalaban niya talaga na may foul po talaga. Pero wala po talaga ganun. Yun po talaga yung karamihan na nirereklamo nila. And hindi lahat talaga ng tinawag natin or may mga hindi din tayo na itatawag. And it depends kung ano yung nakita natin, di ba? So, kailangan po iba sa ng angulo So, dapat may acceptance. Kung paano din natin yun ipapaliwanag sa kanila, di ba? Para okay yung communication.
Sorry. So, ito. Next Kasi question po kapag natin. nagpaliwanag ka po, tinatalikuran ka po ng mga po. May ganong instances. So, sila ba yung nagtanong? Parang pag sila yung nagtanong, tapos tatalikod sila. Parang mali naman. Opo, may mga ganun pong case. Minsan Tapos kapag talagang pinaliwanag mo po sa player, tatalikuran. opo, tatalikuran ka po. May mga case po na gano'n na nagtatanong sila tapos pag bibigyan mo na po ng opinion, biglang tatalikod na po sila. Parang kung ako po masusunod, meron po kasing tawag na technical yun di ba po? So, pero sa akin, bilang maayos naman siya nagtanong, tumalikod lang siya na gusto niya lang malaman kung ano yung ano. Sabi niya, natawag niyo naman ano pa magagawa namin? Sabi, sa akin naman, ano pa nirereklamo mo? Tinawag naman pala. Sabi ko, kung meron review, i-review natin yan. Pero wala tayong review. Hindi naman nauso sa mga barangay league yung mga review po. So, ayun. So, ito naman. So, next question na tayo. Ito, in your view, what does the future hold for female referees in basketball? So, tingin nyo ba, dadami pa tayo mga female referees? Lalago pa? Mas makikilala ba tayo? Kung sa akin po, sige, Daizel. Kung sa akin po, kung mas marami pong babae po na willing mag-basketball, then madali na lang din po kasi turuan kapag po marunong mag-basketball So, mas dadami po tayo kung mas maraming babae po na ma-encourage na maturuan mag-basketball po. Then, dun po kasi magsisimula, tulad ko rin po, then sa pagkukuha po ng course, para na pag kumuha ka po ng PE or nag-sports track ka po. So, nasa iyo na lang po yan kung gagawin mo pong passion or iiwan mo na lang po. Good point, pag marunong kang mag-basketball, para mas madali na lang yung officiating sa'yo. Kasi naiintindihan mo na yung game. Opo, ganun po. Okay. So, madali ikaw naman, okay, tama. Ikaw naman, Angel. Angel? Baka nagka-problema ata yung earphone or hindi naman naka-mute or signal siguro. So, ayan, Daizel. One-on-one muna tayo, ha? No choice. Mamaya, babalik din yan si Daizel. Si Angel. Di makakatiis yan, babalik yan. So, eto So, yung next question ko na sa'yo. So, ito na lang, bilang 3 years ka na, no? Sa 4 years ka na. Oo, tama. 4 years ka na sa officiating. So, sa kabuuan nun, so, I think may maibibigay ka na advice, ayun na lang, sa mga gusto ding mag-referee ng mga bata, ayun na, katulad ng nabanggit mo din kanina, na kung marunong silang mag-basketball, mas madali na mamulat din sila sa officiating side, di ba? So, ikaw, parang ano yung ma-advise mo sa kanila? Sa akin po, masabi ko po sa mga gusto rin po mag-referee. So, before po kayo pumasok, hindi po siya kasi parang laro lang rin ng basketball. Mas mahirap siya kaysa maglaro ng basketball. Pero kung alam mo, kaya mo dalhin sa puso mo, igagawin mo siyang passion mo talaga, kakayanin mo. Kasi tulad nga ng sabi sa akin, maging sponge ka. Katulad ng sabi sa akin ng coach ko, maging sponge ka. Sipsipin mo lahat na nakukuha mo, na-absorb mo lahat. Sipsipin mo lang. Then, pagka nasipsip mo na yon, kapag andyan ka na sa mismong laro, pwede mo na rin ilabas, ituro sa kanila yun. Ayun lang rin yung masabi ko sa kanila na kung gusto mo maging mahusay na referee, mag-try, labas ka sa zone mo. Kung marunong ka naman na mag-basketball, madali na lang sa'yo yun na mag-aral ng
ng pagiging referee. Then, maging sponge ka lang rin. Lahat ng makukuha mo is observe mo lang. Then, lahat ng makukuha mong achiever is achieve mo lang. And mas marami kang makukuhang achiever kung mas magta-try ka pa na magta-try sa ibang opportunity. Lalo na ngayon, napakaraming opportunity. Kapag may opportunity na mag-referee ka, ano mo agad, kunin mo agad kasi bihira lang talaga na may opportunity na sabi sa'yo na mag-referee ka, ganun. Katulad po nun sa akin, kung walang nagmo-motivate po sa akin, baka nag-aaral lang po akong mabuti ngayon. Tsaka nagba-basketball lang po. Yun lang. Ayun lang yung ma-advance ko po, ma-advise ko po sa kanila. More, sana, dumami pa yung babae para mapalitan na yung mga lalaki. Joke lang. Wag naman. Hindi naman. Joke lang. Hindi naman ganun, no? Ano lang. Sana mas marami pang referee na babae na na matuto, then ma-impluwensyahan po namin. Katulad po ngayon, nag-influence din po ako ng mga babae. So, sabi ko, mag-referee na rin sila. Basta ikapuso lang po nila yung yung gagawin po nila. Kasi kung ginagawa lang po nila yung para kumita, ay hindi po yun, parang hindi na po yun hindi na po healthy. Dapat po i-passion mo rin po. Hindi lang, porque kumikita ka ka lang po, takbo ka lang po ng takbo. Mag-workout ka rin po, aralin mo po yung sarili mo, then lagi po magbabasa ng mga article para po pag na po yun sa mismong game, alam mo na po yung mangyayari. So may tatawag ka po, hindi ka po yung nakatulala lang po na minumura po ng mga player kasi wala ka na po masabi. Ayun lang po yung mga Ayun. Thank you, Daisel. Experience, ayan. And yung... Opo. Ayan. And absorb lang ng absorb, di ba? Hanggat makakatulong sa atin, di ba? Kunin natin. And... ayun. So, thank you for sharing and yung pag-share din ng knowledge na meron ka, di ba? I-share mo din. Ayan. So, ikaw naman, Angel. So, yun nga po. Sana mas dumami pa yung mga female referees po para po yung iba pong babae po na referee na maka-experience din po maging referee po, matutunan po nila na paano maging referee, paano pumito sa loob ng court, yun po. Tapos, kailangan po maging improvement, kailangan na po na kung paano mag-referee sa isang game sa loob ng Mahina ata signal na yan. Sorry po, nawawalan po ako ng signal. Okay lang. Nagagets naman. Ayun. So, thank you, Angel, no? So, parang basic, do the basic muna. Diba? Pag nag-uumpisa, diba? Learn the basic muna. So, ayun. Thank you, Thank you for your time, Angel and Dyson. So, basahin ko lang muna yung may mga comments pa dito. Ayan, si Sir Joseph Santiago Creopas. So, good evening, everyone. Good evening, Sir Joseph. And yan, si Ruden Lamprea. Hi, Batch. Batchmate ko sa D-League. So, ayan. Hi, shout out, Match Maring Janine. So, ayan. Hello, good evening. Thank you for watching, for tuning in. Ayan, and si Sir Jesse Thompson. Miss Jo ay naandito. Hi, sir. Good evening. Thank you so much for the support. Ayan. And Sir Pablo Tabanaw. Good evening, sir. Ayan. Sir Lucio. Thank you so much po ulit. So, ayan. So, before we end, baka may gusto kayong shout out pa or pasalamatan and any future plans sa career or ano yung mga gagawin niyo pa. Ayan, and sa last word para sa mga viewers natin. So, Angel, hanggat kaya pa ng net, ikaw muna. Shoutout po kay Sir Lucio. Thank you po sa mga natutunan ko po sa inyo kung paano ng referee po. Kay Sir Tulaw po, shoutout po kay Sir Tulaw. Salamat po sa pagtuturo po maging referee po. Good evening po.
Ayan. Thank you, Angel. Ikaw na, Dizel. Ay, sorry. Nagsasalita pa ata si Angel. Sorry, Sige, sorry. Okay kaya na. niya. Okay na? Hindi din namin narinig yung sinabi mo eh. Oo nga. Ulitin mo yun. Mag-overthink kami. ang na, ang naintindihan ko lang, thank you, Sir Lucio eh. Tulaw. Ayun lang. Baka may binati ka pa. Yung crush mo. Ay, shoutout po kay Sir Tulaw. Yun po. Sir Tulaw po, shoutout po. Salamat po sa mga tinuro mo sa amin ni Diesel, sa mga tinuturo mo sa amin na kapag magre-referee po, hindi naman po ganun po, madali po mag-improvement ganun. Alam po talaga mag-improvement ka, maging referee. Ayan. Thank you, Angel. So, ayan. Ikaw na, Dizel. Ako po, shoutout po kay, unang-una sa lahat, kay Sir Turlaw po, sa nagturo sa akin, mag-motivate po na mag-push po. Kay Sir Cusack, shoutout din po sa'yo, Sir, na more lesson po na nabigay nyo. Motivate din po. And kay Sir Lucio na tinuruan po kami na maraming learnings po na pinasa sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa grupo ng Sabro ngayon. Samahan ng amateur referee sa officiating sa Caloocan North. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin bilang bilang lady referee nyo po. Shoutout po kay Press, nakalimutan ko yung pangalan ni Press. Kay Press po, Jeremiah. Jeremiah po yun, alam ko. Shoutout po sa kanya. And sa Sabro team po ng North. Maraming salamat po, and sana maraming lady referee pa po ang ma-interview. Tsaka marami pa pong lady referee po na na dumami po kami para mas marami, mas masaya. Charot din po kay Mama. Madami na tayo, Dizel. Di po yung Marami iba, di na. pa. Dadami pa. Dadami pa po, yun. Charot din po kay Mama, tsaka sa jowa ko po, yun. Naiya ako. Ayun, tanong. So, ayan. So, manood kayo din every Thursday. Magpo-post naman tayo sa page. Kasi mostly mga female reps naman yung ina-interview natin dito. So, ayan, para magkakilanlan tayo lahat. So, ayan. So, thank you for your time. So, before we end, basahin ko lang to sila. Baka magtampo tong mga to. So, ayan. Hello mga sir. So, ayan si Sir Joden. I think kilala niyo tong dalawa. Kung tama yung pagkakabasa ko kasi baliktad yung name eh. Joden Somar Servant. Ayan. Shout out ma'am. And Ma'am Dizel. So, tama ba? Joden siya. Dizel. Ayan. Shout out daw. Tapos si Sir Eleno Maki Rivero. Hello, sir. So, hello, ma'am. Jenny Nicandro, natutuwa kami mga mentor. Dumadami ng mga league referees. Yes, sir. Thank you po. Nakakatuwa talaga. And Sir John Wayne Abue, good evening po from Pombong, Bulacan. Grupo ng arbitero ng Hagonoy Sports and Promotion Services. So, ayan. Shout out po sa inyong lahat dyan. So, thank you so much. Ayan. And si Joel Baldago. Hello, Joel. See you tomorrow. Thank you for watching and tuning in. So, wait ko hintayin namin yung dalawa mong female referees, ha? So, ayan. And ayan. So, thank you so much. So, ayan, Dizel and Angel, thank you for your time. Thank you po. Ayan. Thank you po. Thank you for all for joining us tonight and for sharing your inspiring stories and insights, Ref Dizel and Ref Angel. So your dedication to basketball officiating, so especially in breaking barriers for women in a male-dominated field. So it's truly remarkable. So to our viewers, thank you for tuning in. So please join us again next week as we continue to celebrate and empower women in officiating. So this has been Jenny Nicandro for Filipino Female Referees, so live podcast. So God bless everyone. Good night.